Hello! Kumusta mga kapatid sa Panginoon? Isang pinagpala, masagana, mabunga, matagumpay, isang lumalago at mapayapa at mabiyayang bagong taon. Purihin ng Diyos na tayo'y buhay pa at narito tayo, haharap sa isa't isa at haharap sa Panginoon. Binigyan tayo ng dagdag na buhay, haharap sa isa pang taon. Naway darating pa tayo sa sunod na taon at sa sunod pang mga taon, at handugan pa natin ng maraming pagpupuri, pasasalamat at ang ating Panginoon, ang ating mga minamahal sa buhay. Kumusta ang nakaraang taon, 2021? Iniwan na natin. Tayo'y biyahe na naman. Tayo'y papunta na naman sa isa pang panaw, isang lakad, isang takbuhin, isa pang kabanata na biyaya ng Diyos sa atin. Tayo muna idadako sa panalangin at pagpalain ang araw natin, ang pangangaral ng salita ng Diyos, na tayo'y makinig sa mga bagay na ibig ng Diyos na sabihin sa atin. Panginoon makapangyarihan, naming Ama, kami ay nagpupuri, nagpapasalamat sa buhay na ipinagkaloob niyo sa amin, sa pagparating niyo sa amin sa 2022. Purihin ang inyong dakilang pangalan sa mga taong lumipas, sa buhay na kami ay narito. Purihin ang iyong dakilang pangalan sapagkat pinarating niyo kami sa pagkakilala sa inyo. Aming natagpuan ang pinakamahalagang bagay sa aming buhay na inyong ipinagkaloob sa amin, ang kaligtasan namin, ang aming kapatawaran sa aming mga kasalanan, ang aming pagkilala sa inyong anak na si Jesucristo. Dalangin namin na sa pagbukas ng taong ito at sa mga bagay na sasabihin niyo sa amin, mga paalaala, mga panawagan, mga bagay na dapat naming tandaan, na inyo kaming turuan at samahan, bigyang karunungan, umunawa na mamuhay kami ayon sa inyong kaluwalhatian, ayon sa kapurihan ng iyong dakilang pangalan. Dalangin namin ito sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Ang Diyos ay patuloy na nangungusap. Hindi siya natigil sa pagsasabi, pagsasalita sa atin ng kanyang mga kalooban. At sa araw na ito, sa bagong taon, ibig kong magbigay ng tinatawag nating mga paalaala at panawagan sa bagong taon. Ito'y mensahe para sa akin, sa aking sambahayan, at ibig kong ibahagi sa inyo na tayo'y palalahanan, na tayo'y bigyan ng panawagan sa mga mahalagang bagay, na tayo'y mamumuhay sa taong ito. Iniwanan natin ang nakalipas na taon, ay tayo'y pasulong sa isang taon na naman. 365 days of journey into this year. And we pray and we hope and we desire that
the Lord shall be gracious to show us a greater, better, and a way that will bless Him and will bless our lives more and more. Mga paalaala, mga panawagan sa bagong taon. Paalaala. Sa Biblia, si Apostol Pedro sa Kapitulo 1 ng pangalawang Pedro, nagsasabi at nagpapaalaala sa mga tao na kanyang sinulatan sapagkat maaari silang nakalimot, maaari naman silang kailangang gisingin sa mga bagay na kailangang gagawin at sundin sa buhay. Panawagan. Kailangan tayo ng palaala at panawagan. Noong kalipas na mga linggo, napakahirap ang mga pangyayari sa maraming lugar ng Pilipinas. Nariyan ang mga panawagan ng pangangailangan dahil sa kalamidad, panawagan ng pagkain, tulong, tubig, gamot, at marami pang bagay sa buhay. Ngayon, narito tayo sa palaala, panawagan para sa isang taon na tayo mamumuhay bilang mga Kristiyano. Ano kaya ang dapat ipaalaala sa atin? Mga panawagan para sa atin na ang bagong taon ay maging masagana, maging mabunga, maging matagumpay, maging lumalago, maging mapayapa, maging mabiyaya. At pitong panawagan, paalaala ang ating gawin. Why 7? Because we always say that 7 is a perfect number. In the scriptures, in the Bible, 7 is always a symbol of perfection. Maraming 7. Kaya 7 tayo. Una na paalaala at panawagan para sa atin. First, kailangan nating matuto sa mga nakaraang karanasan. Kailangan nating matututo sa mga nakaraang karanasan. We should learn from the past experience. Ang mga nakaraan, ang mga nakalipas, ay nasasabi nating nagtuturo. Sila ay guro ng nakaraan. The experience of the past are teaching us, should teach us. Kailangan tayong matuto sa mga lumipas, sa mga karanasan nating dati. At karamihan, naroon tayo sa mga negatibo na mga nakaraan. Kung minsan nalilimutan natin ang mga mabuti, naiwan ang mga isip natin sa mga masasamang pangyayari, masasamang karanasan sa nakaraan. At kung minsan ang mabubuti ay nabura, huwag naman natin burahin ang mabubuti. At kailangan din tayong matututo sa mga mabuting mga bagay. Sinabi ni Job sa Job 32:7, ang mga nagdaan ay nagsasalita at ang mga maraming taon ay nagtuturo ng karunungan. Tingnan ninyo. Karunungan ang dala. Nagsasalita ng pagtuturo at karunungan ang mga nagdaan. Ayon sa Job 12, versikulo 12, nasa katandaan ang karunungan at lakas at maraming mga araw ay kaunawaan. Kaunawaan naman. Karunungan kanina, ngayon kaunawaan. Sa maraming nagdaan, medyo matanda-tanda na tayo, mas maraming karunungan ang itinuro sa atin. Nawa ganon sana sa mga may edad na. Mas may edad, sabi mas may karunungan sapagkat tinuruan tayo ng maraming bagay ukol sa mga nakaraan. At dapat tayong makakilala at matututo sa ating mga pagkakamali, pagkukulang. Matututo tayo sa ating pagmamalabis siguro
hindi pagtitiwala, maaring sa ating mga kahinaan, sa mga nakaraan na mayroon tayo mga hindi katapatan o hindi pagtatapat, at maaring mga pagpapakunwari natin, pagpapakitang tao. Yun ang mga bagay na ipinakita sa atin. O marami pa sigurong bagay na maaari mong tingnan at maalala. Dapat ang mga bagay na ito ay na sinasabing maging kritisismo sa atin, no? Mga negative issues na nagdaan ay baliktarin natin na maging positibo. Sinabi sa Roma 8:28, napakagandang talata sa Biblia na sinabi ni Pablo. Sinabi niya, at nalalaman natin na ang lahat ng bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Diyos, sa kanila na tinatawag ayon sa kaniyang layunin. All things work together for good to them that love God and to them that are called according to His purpose. Ibig sabihin, may mga masasama man, may mga mabubuting nangyayari sa nakaraan. Kung tayo ay mga nakakilala sa Diyos at umibig sa Diyos, kung tayo tinawag ayon sa kaniyang layunin, ang mga bagay ay gumagawa, nagkakalakip na gumagawa sa ating kabutihan. Ito ang sinalaysay ng isang dakilang Jose, si Joseph, noong siya ay napunta sa kamay ng taga-Ehipto, dinala sa kulungan, dinala sa maraming paghihirap, ngunit itinaas. At noong siya ay naroon na sa taas at nagkita sila muli sa mga nang-aapi sa kanyang mga kapatid, sa kapitulo 50 sa versikulo 20, natatakot ang mga kapatid niya kung ano ang gawin niya sa kanila. Ngunit sinabi ni Joseph sa kanila, huwag na kayo mag-iisip ng ganon, sapagkat ang nangyari, kahit man nag-iisip kayo ng masama sa akin, ngunit ang Diyos ay gumawa ng mabuti para sa akin upang ihanda ako sa isang malaking gawain sa pagligtas ng maraming tao. Ganon. At ang Diyos ay gagawa ng mga bagay sa ating lakbay tungo sa ikabubuti ng marami at tungo sa kaniyang kapurihan. Unang paalaala, panawagan. Dapat kailangan nating matuto sa mga bagay sa nakaraang karanasan. Huwag nawa nating iitsapwera, kalimutan na parang walang nangyayari. Meron. At una sa lahat, ang Diyos ay gumagalaw sa mga bagay sa nakaraan. Para sa atin, dapat guro sila nagtuturo upang tayo'y umangat lalong bubuti sa buhay. Pangalawa, na panawagan at palaala. Kailangan nating alamin at sundin ang kalooban ng Diyos. We should discern and obey God's will. Tayo'y nabubuhay sa mundong ito dahil sa kaniyang kalooban. Ikaw at ako ay narito dahil sa kalooban ng Diyos. Kalooban niyang bigyan tayo ng buhay. Kalooban din niyang gaganapin natin ang kanyang kalooban. God's will. Ito ang dahilan na mayroon pa tayong bagong taon. Ang kalooban niya ay narito sa kanyang salita. Ang kalooban ng Ama kay Kristo, ginanap ni Jesus nung siya ay narito sa mundo. Bumalik siyang tinapos ang kalooban ng Ama. Ang kalooban ng Diyos sa bawat isa sa atin ay mayroon. Sa Biblia, dalawang klaseng kalooban ang sinabi. Dalawang uri. May kalooban na susulat, nakasulat,
Ibig sabihin, mga bagay na gaganapin natin dahil kalooban niya. Mayroon namang bagay na kalooban niyang nasusulat na hindi na tayo kailangan makialam sapagkat wala tayong magagawa. Pero mga bagay na kailangan nating gaganapin at aalamin na kasulat din. Ngunit mayroong mga bagay at marami yan na hindi nakasulat at kalooban din niya. Ang mga bagay na ito, dalawa man, no? Mga nakasulat, hindi nakasulat. Dapat ating gaganapin. Una, ang mga bagay na nakasulat. Ano ba ang mga bagay na nakasulat ng kanyang kalooban? Nariyan ang mga utos ng Diyos. Nariyan ang mga katotohanan. Mga katotohanan tungkol sa Kanya. Maraming utos, maraming katotohanan, maraming mga halimbawa, maraming tinatawag na babala. Mga warnings to heed. Yun ang kaniyang mga tinatawag na kalooban. At dapat alamin natin sa Kolosas Kapitulo 2, Kapitulo 1 pala, versikulo 9, sinabi ni Pablo na kailangang aalamin ang kanyang mga kalooban ng buong karunungan at pag-unawa. Buong karunungan at pag-unawa. Ibig sabihin, ibigay natin ang ating buong karunungan, pag-unawa sa Diyos, mula sa Diyos upang alamin ang kanyang kalooban at gaganapin ito. Sa taong ito, 2022, naway ang ating puso naroon sa kalooban ng Diyos. Narito tayo gaganap sa kanyang kalooban. Naway hindi natin gaganapin ang ating mga sariling kalooban. Ang kalooban niya ay dapat nasusunod. Pangalawa, itong mga kalooban na hindi natin alam kasi hindi nasusulat. Maraming bagay. Sino ang asawahin mo? Saan ka pupunta ngayong taong ito? Anong kurso ang kunin mo kung ikaw ay mag-aaral? Saan ka magtrabaho? Anong trabaho ang dapat mong gawin? Anong bibilhin ko? Ang dami, di ba? Dapat kalooban ng Diyos pa rin, malalaki at maliit na bagay. Yan ang sinasabi ni Solomon sa Kawikaan 3:6. Kilalanin mo siya sa lahat ng mga lakad mo, ng mga pamamaraan mo, at kanyang itutuwid ang inyong mga landas. Ibig sabihin, kilalanin natin siya. Nangangahulugan na ang kalooban pa rin ng Diyos ang nasusunod. Ano kaya ang dapat kong bilhin na sasakyan, Panginoon? Ano kaya, Panginoon, ang gawin ko sa perang ito? Sabi mo, nagbigay ka na. Ay, yung perang naiwan sa iyo, ikaw lang ang masunod. Lahat ng bagay, sabi, sa lahat ng bagay, sa lahat ng inyong pamamaraan, kilalanin, kilalanin mo siya. Kilalanin mo. Wala tayo. Siya lahat ang may-ari. Buhay natin, ano man ang sinabi mong sa iyo, sabi ng Biblia, wala tayong pag-aari. Sa Kanya ito lahat. Kaya kahit ang ating buhay, ito'y Kanyang binili. Wala na tayong karapatan na magsabing ako ang may-ari sa aking sarili. Hindi. Sabihin, sa Kanyang pamamaraan tayo, sa Kanyang kalooban tayo. Dapat nagpapailalim sa Kanyang pagkapanginoon. At yan ang pangalawa nating panawagan. We should discern and obey God's will. Kailangan nating alamin at sundin ang Kanyang kalooban. Sa bawat araw sa 2022, sa paggising sa umaga, Lord, ang kalooban mo sa araw na ito. Manalangin doon sa salita ng Diyos, gaganap sa mga bagay
sa kapurihan ng Diyos, mga kalooban ng Diyos sa bawat araw, sa sunod na linggo, sa simbahan, sa gawain ng iglesia, sa gawain mo sa bahay mo, sa gawain mo sa asawa mo, gawain mo sa kapatid mo, mga kalooban ng Diyos dapat naroon, nakasuot sa ating buong pagkatao at hindi dapat malilimutan. Yan ang pangalawang paalala at panawagan. I should discern and obey God's will. Pangatlo, we should grow in the faith and grace of God. Kailangan tayong lumago. Lumago sa pananampalataya at sa biyaya ng Diyos. Dapat tayong lumago sa pananampalataya at sa biyaya ng Diyos. Paglago sa pananampalataya at biyaya ng Diyos. Buhay Kristiyano, nung nagsimula ka hanggang sa dulo, kailangan kang lumalago. Nung itinanim ang salita ng Diyos, ang ebanghelyo sa iyong puso, ang nagsimulang umusbong ang pananampalataya, kailangan lumalago, lumalago, lumalago. Sa Biblia sinabi, titibay, grow and establish in the faith. Yun, tumibay, lalago at titibay sa pananampalataya. Yun ang growing and establish in the faith. Yun ang tingnan natin. Ako ba ay lumalago sa pananampalataya at biyaya ng Diyos? Sa mga taong nagdaan, itanong natin sa ating mga sarili bilang mga Kristiyano, ako ba ay lumalago sa pananampalataya, sa pagkilala sa Diyos sa aking buhay Kristiyano? Pangalawang Pedro 3:18, ito ang salita ni Pedro, isang tagubilin na nag-uutos, nagtatagubilin, nag-uutos na dapat tayong lumago sa sa biyaya at pagkilala ng ating Panginoong Hesukristo. Biyaya at pagkakilala ng ating Panginoong Hesukristo. Sa biyaya at pagkilala, na itong pagkilala, pananampalataya mo. Doon nabase ang iyong pananampalataya sa pagkilala. Kumilala ka sa Kanya dahil sa pananampalataya. Wala kang pananampalataya, hindi ka makakilala. Ibig sabihin, ang relasyon natin, ang relasyon ko, relasyon mo kay Kristo, yun ang iyong pananampalataya. Yun ang iyong lakad na kilalanin siya. Relasyon ng mag-asawa, magkilala habang tayo yung nagsasama-sama sa bahay, nagkakilala ng mas malalim. Ang ating Panginoon na ating kinikilala ay dapat lumago tayo sa pagkilala at sa biyayan niya. Dalawang bagay sabi. Pagkakilala sa Kanya at sa biyayan niya. Ang Diyos ay gumagawa at kumikilos sa atin sa pamamagitan ng Kanyang biyaya. Kaya mayroon tayong tinatawag na pamamaraan ng biyaya. Sa English pa, the means of grace. Sinimulan tayo ng biyaya, ipagpatuloy sa biyaya, at matatapos sa biyaya. Biyaya lahat. Ito ang ating. Sabi ni Pablo kay Timoteo, Timoteo, dapat magpakatibay ka, magpakalakas ka ayon sa biyaya. Ayon sa biyaya na nasa kay Kristo Jesus. Kaya ang biyaya ng buhay, biyaya ng kapatawaran, at ngayon sa buhay natin ito, matapos tayong pinatawad at ipinagkaloob sa atin ang katuwiran ni Jesus, mayroon tayong tinatawag biyaya ng pagpapabanal. Alam ba ninyo yan? Biyaya ng pagpapabanal. The grace of sanctification. Ang kalooban kasi ng Diyos ayon sa Efeso 1:4, tayo tinawag
nung wala pa ang sanlibutan upang tayo'y maging walang kapintasan at banal sa kanyang harapan. Yun ang layunin. Wala tayong kapintasan at maging mga banal. Sinimulan tayo sa pagpapatawad. Wala na tayong kapintasan. Lalakad tayo sa banal na pamumuhay. Dapat tayo lalago sa kabanalan. Lalago sa buhay Kristiyano ng tinatawag ng pamamaraan ng biyaya. Nitong lakad sa pagpapabanal ng Diyos, ng tinatawag lakad ng biyaya, mayroon ng biyaya ng salita. Una, biyaya ng Espiritu Santo, ang biyaya ng salita ng Diyos, ang biyaya ng panalangin, ang biyaya ng pagsama-sama, the grace of fellowship, ang biyaya ng pagsamba. Mga biyaya itong lahat. Ang biyaya ng Lord's Supper. Yon. Ang mga biyayang ito, dapat tayo lalago tayo sa biyaya ng salita ng Diyos. Biyaya ng pagbabasa, pag-aaral, pagbubulay-bulay, pakikinig, at pagsagawa ng salita ng Diyos. Ito'y nagpapalago sa atin. Tanong, lumalago ba tayo sa isang taon ng pagtuturo, pangangaral ng inyong pastor? Bawat Biyernes ng pangangaral o Sabado, tayo ba'y lumalago sa pagsasagawa nito? Lumalago lang tayo sa pakikinig. Ang pakikinig ay dapat kasama sa pagsagawa. Ang salitang pakikinig sa Biblia, kasama ang pagsagawa. Ang tanong, ako ba'y lumalago at tumitibay sa pananampalataya at biyaya? Lumago sa biyaya, lumago sa pagkilala, lumago sa salita ng Diyos. Ang aking buhay ba araw-araw ay lumalago ako sa pagbabasa, lumalago sa pagbubulay-bulay, lumalago ba ako sa pakikinig, o wala pa rin akong disiplina hanggang ngayon? Tanungin mo ang iyong sarili. Sa pagpasok mo sa bagong taon, dapat ako'y lalago sa taong ito at sa sunod pa na taon. Pangtitibay sa pananampalataya, sa biyaya at pagkilala sa ating Panginoong Jesucristo. Pangapat, we should spend our time wisely and remember that life is transient. Dapat natin gamitin ng may karunungan ang panahon at alalahaning pansamantala lamang tayo sa mundong ibabaw na ito. Pangapat na panawagan at palaala, we should spend our time wisely and remember that life is transient. Dapat nating gamitin ng may karunungan ang panahon natin at alalahaning pansamantala lamang tayo dito. Panahon at ang ating tinatawag na sojourn, ang term kasi sa yung pumunta lang at babalik. Sojourn, pumunta ka sa Amerika, babalik lang. You sojourn in America. Ang ating pagpunta dito sa sanlibutan ito, ilinagay tayo, is like just a sojourn. Nung tinanong ng paraon si Jacob na ilang taon na ba siya, sinabi ni Jacob na ang sojourn, ang aking pagbibisita, ang aking pagbabakasyon sa mundong ito ay 137. Sa panahong yun, si Jacob. Ganun tayo. Ilang taon na ba tayo narito nagsusojourn o sa mga taong pupunta sa isang lugar upang magsamba sa isang bibisita, ay babalik din. Tayong may edad na, malapit na, tayong babalik sa ating dapat na bahay. Yan ang pangatlo, pang-apat. Kailangan nating gamitin ng may karunungan ang ating panahon at
tandaan na tayo'y transient lamang, pansamantala lamang dito. Si Salmuista David sa Salmo 90 versikulo 12 sasabi, turuan nyo kaming sabi niya, magbilang ng aming panahon upang magkaroon kami ng karunungan. Salitang teach us to number our days, hindi naman sabihing bilangin ang Lunes, Martes, Miyerkules. Ibig sabihin, turuan tayo na ang mga araw na ipinagkaloob sa atin ay magamit sa isang kaparaanang makadiyos at magpupuri sa Diyos. Ang salita ni Pablo sa Epeso 5:16 ay kasama sa tinatawag na dahilan sa sinabi ni David. Si Pablo ang ginamit na salita ay tubusin. Epeso 5:16, redeem the time, tubusin ang panahon sapagkat masama na ngayon ang mga araw. Ibig sabihin, ang ating panahon ay mahalaga, no? Tubusin daw. Ang mahalagang bagay, lupa, sasakyan na isanla, tubusin, di ba? Ang panahon na ginamit, ang ginamit na salita sa panahon ni Pablo ay tubusin. Parang huwag sana lilipas, huwag sana dadaan ang panahon na hindi ko gagamitin ng pinakamahalaga. Huwag nating sayangin na parang nakaupo sa umaga na walang ginagawa. Naroon na tayo sa panalangin at pagbabasa ng salita ng Diyos. Ang buong araw, ang buong linggo dapat ay magkaroon ng mga bunga. Mga bunga. Ang mga bagay, ang mga panahon ay pinagkaloob sa atin. Bakit kailangan gamitin ang panahon ng may karunungan? Sapagkat ang panahon ay hindi sa atin, ito ay sa Diyos. Ang panahon ay lilipas at hindi na babalik. Ang panahon ay hindi naghihintay. Ang panahon ay mababa na. Time is short. Ang panahon ay masasama na ayon kay Pablo. Ang panahon ay mauubos na at matatapos. Hindi natin batid ang pangyayari sa bukas. Kawikaan 27:1. Yun ang dahilan na ang panahon ay kailangang gamitin sa kapurihan ng Diyos. Gamitin upang alamin ang kanyang kalooban at sundin. Gamitin upang matuto tayo sa buhay. Gamitin upang ang ating buhay ay kikilala sa biyaya at ang katauhan ng ating Panginoong Hesukristo. Ito ang dahilan ng halaga ng panahon, sapagkat tayo ay pansamantala lamang. Hindi tayo magtagal, hindi tayo manatili dito. Tayo ay pansamantala lamang. May mga taong madali lang sila. May mga taong medyo matagal-tagal. Salamat sa Diyos, ako'y 62 na. Ang iba ay umabot ng 97. Ang pinakamatandang tao na nabubuhay sa Pilipinas ay 124. Namatay lang noong nakalipas na buwan. Wow, sana darating tayo. Ngunit ating tubusin ang panahon at isipin na pansamantala lamang tayo. Tayo'y lilipas at manirahan sana sa dakong kalwalhatian ay pinangako sa atin ng Diyos. Panglima, we should learn to discipline ourselves in greater scale. Dapat matutunan nating disiplinahin ang ating sarili sa mas maayos. Panglimang panawagan at paalala, disiplina. We should learn to discipline ourselves in greater scale. Dapat matutunan nating disiplinahin ang ating sarili ng mas maayos. Disiplina. Nung si Marcos ay presidente ng panahon ng 70s, nung ako'y high school, laging tema sa bawat araw, disiplina ang kailangan. Disiplina. Ang disiplina at katapatan sa mga bagay sa buhay at pananampalataya ay nagsisimula
Ulitin natin, ang disiplina at katapatan sa mga bagay sa pananampalataya. Sa mga bagay sa pananampalataya ay nagsisimula sa maliliit na bagay patungo sa malalaki. Tayong Kristiyano, kung pag-usapan natin ang disiplina tungkol sa pananampalataya, tungkol sa buhay Kristiyano, nagsisimula sa maliliit na bagay hanggang sa malalaki. Lucas 16:10, ito ang sabi, siya na matapat sa kaunti na bagay ay matatapat din sa maraming bagay. At siya na hindi makatarungan sa maliit na bagay, hindi rin makatarungan sa marami. Yan ang prinsipyo ni Kristo. Hindi tayo maaring bigyan ng malaki. Magdisiplina kung hindi tayo nagdisiplina sa maliliit. Nangangailangan na sa buhay matuto tayo sa mga disiplinang maliliit. Disiplinang paghuhugas, disiplinang paglilinis ng maliit na bagay, pag-aayos ng maliliit na bagay, pagtatago ng maliit na kantidad, hanggang pagkaluban tayo ng malaki. Hindi tayong didiretso sa malaki agad. Iba agad gusto ka agad na mangutang, na hindi man lang natuto na mag-ipon. Ang buhay sa tinatawag na disiplina nagsisimula sa maliliit. Dapat sa bahay matuto na tayong magdisiplina sa mga simpleng bagay. Mga anak natin turuan sa mga simpleng mga galaw, simpleng mga paglilinis, simpleng mga pag-aayos, hanggang sa mga pag-aayos ng malalaki. Kung hindi ka natututo sa disiplinang maliliit, hirap na hirap ka at mahirapan ka at hindi ka talaga maging maayos sa mga lalaking bagay kung hindi ka natututo sa maliliit. Dapat hindi tayo kalat na tao, nag-aayos tayo, ayos dito, inaayos doon. Ang iyong buhay sa maliliit ay may larawan doon sa malalaki. Yan ang sinabi. Kung hindi ka matapat sa maliliit, hindi ka matapat sa malalaki. Kung matapat ka sa maliliit, matapat ka sa malalaki. Maliliit na pera, malalaking pera. Ano ba ang ginagawa mo nung maliliit pa? Pag nagkatiwalaan ka ba? Paano kapag katiwalaan sa malalaki? Sinabi nga ni Jesus, kung hindi ka pagkatiwalaan sa hindi sa iyo, paano ka bibigyan ng bagay na maging sa iyo? Ang disiplina natin ay isang pagsasanay. Sabi ng 1 Timoteo 4:7 kay Pablo kay Timoteo, sanayin mo ang iyong sarili sa pagiging makadiyos. Ang mga bagay sa buhay ng panampalataya ay pagiging makadiyos. Sa mga simulain, dapat tayo nagsasanay sa mga bagay na mahihina, maliliit, hanggang sa malalaki. Sinasanay natin ang ating sarili sa pagbabasa, sa pakikinig, sa pag-aaral, sa pagsasagawa. Maliliit na bagay na pagbabasa, malaking pagbabasa, maliit na pakikinig, malaking pakikinig, maliliit na gawain, malalaking gawain. Ito, sa ating bahay nagsisimula ang mga ito. Sa mga magulang nagsisimula ang mga ito, mga disiplina. Kaya, kumusta ang ating disiplina sa taon 2022? Naway, tayo'y tinuturuan ng Diyos ng pagkilala sa ating mga sarili. Ang disiplina, hindi lang pagsasanay ayon kay Pablo, ito naman ay tinatawag na pagsusupil at pagpapasakop sa ating mga sarili, pagsasakop sa ating mga sarili. Dalawang bagay ang disiplina. Tinatawag na pagsusupil at pagpapasakop, pagsasakop sa sarili. Supil, ano ba yung supil? Yung supil ay subject to subject, upang maging sakupin. Supilin mo na bago masakop. Ito'y gawain ng mga pulis, mga sundalo. Isang kriminal na supilin, hulihin, pusasan, bago siya mahuli, pusasan mo na.
Kung hindi magpapusas, talagang gulpihin nila o di ba hawakan ng husto. At bago ikulong, nasakop na. Kaya meron tayong mga kulungan, sinakop. Pagsasakop din, conquering yung mga lugar na sakupin ng mga sundalo. Supilin mo na sila sa pamamagitan ng mas matapang na pagkagawa, at ang mga kalaban ay nasupil at ang nasasakop. Tayo naman, ang ating sarili, tayo ang susupil at tayo sasakop nito. Si Pablo sa unang Korinto 9:27. Unang Korinto 9:27, itong sabi ni Pablo, subalit sinusupil ko ang aking katawan at pinapasakop ko ito. Katawan pala. Ang ating pagkatao, ang ating sarili, sinusupil at ipinapasakop sa Diyos. Ang ating mata, ang ating bibig, ang ating damdamin, ang ating tinatawag na will, ang ating pagpasya, ang ating puso. Kailangang supilin ang mga damdamin na matigas upang ipasakop sa Diyos. Ang ating isip na kalat, nagdidikta sa atin kung ano itong gawin, ipapasakop sa Diyos. Kailangan mabago ito upang maipasakop. Ang disiplina ay pagsusupil at pagpapasakop. Sa taong 2021, tayo'y namumuhay sa ating mga disiplina sa bahay, sa trabaho. Tingnan natin kung anong klaseng pagdidisiplina ang ating ginawa. Mahina ba? O kulang ba? Gawin nating mas matindi. We should learn to discipline ourselves in greater scale. Dapat matutunan nating magdidisiplina sa ating mga sarili ng mas maayos. Yon ang panglimang paalaala at panawagan. Pang-anim, we should repent of our sins and increase in our fear of God. Kailangan nating magsisisi sa ating mga kasalanan at lumago sa ating pagkatakot sa Diyos. Dalawang bagay ang pinag-isa natin, pagsisisi at pagkatakot sa Diyos. Kailangan natin magsisisi at lumago sa pagkatakot sa Diyos. Ang pagsisisi ay magdadala ng takot. Ang pagsisisi magbubunga ng kapatawaran. At ang kapatawaran, sabi ni David sa Salmo o sa awit 130 verse 4, magbubunga ng takot. Dapat iyan ang programa ng Diyos sa pagsisisi. Bakit magsisi? Sapagkat ito ang paraan na tayo linisin. Ito ang napakatinding paalaala at panawagan upang ang taon natin ay maging masagana, mabunga, mabiyaya, matagumpay, lumalago, mapayapa, pinagpala. Pamamagitan ng biyaya ng pagsisisi. Itong pagsisisi ay biyaya, hindi ito atin. Hindi tayo maaaring magsisi. Ang Diyos ay nag-uudyok sa pamamagitan ng kanyang Espiritu upang tayo sa ating mga pagkakamali, pagsalansang sa salita ng Diyos, paglabag, tayo dalhin sa pagkilala at upang magsisi. Ano bang pagsisisi kasi? Pagsisisi ay pagbabago ng pag-iisip, pagbabago ng pag-iisip, pagtalikod sa masama at pagbabago ng pag-iisip. Yan ang pagsisisi. Talikdan ang dilim, kasamaan, tatalikod ka, at harap ka sa liwanag. Pagtalikod sa dilim at harap sa liwanag. Nung humarap ka sa liwanag, binago ang iyong isip doon sa dilim, doon sa kasalanan, at lalakad ka ng bago. Yan ang pagsisisi. Ano bang hakbang ng pagsisisi? Pagsisisi nagsisimula sa pagpapakumbaba na kinikilala ang sarili, ang kasalanan.
Kilalanin mo ang iyong sarili, mga kasalanan sa pamamagitan ng pagpakumbaba. Ganon ang gawin natin sa 2022 sa pagharap. At pangalawa doon, ihahayag ang mga kasalanan. We confess our sins. Pangatlo, tayo magkaroon ng kalumbayan at pagdadalamhati. Kung walang kalumbayan at pagdadalamhati, parang okay lang. Kasala, pero parang wala namang kalungkutan ng pagkalungkot at kalumbayan. Nagsasabi, dalamhati. Sasabi na dapat hindi ko ginawa ang mga yon. Dapat sinunod ko ang Diyos. Pero nagawa mo Kaya nangailangan ng kalumbayan at dalamhati. Repentance should always include sorrow. Sorrow includes pain in the heart. Sinabi nga ni Santiago na dapat ang dapat na mangyari ay kung ikaw ay masaya, maging kalungkutan. Ang tawa ay dapat gawing pagtangis. Yon ang kalumbayan. Katapos niyan ang talikod sa kasalanan, talikdan ang kasalanan. At nagsumunod diyan pagsusuko sa Diyos. Nung tinalikdan mo ang kasalanan, nung ikaw ay nalumbay, tumalikod sa kasalanan, ikaw ay nagsumusuko sa Diyos, iaalay, ibibigay ang sarili sa Diyos. At katapusan, magsisikap sa mga bagay ng bagong bagay sa buhay, bagong ugali. Hanggang ang kasalanan ay pinalitan ng bagong diwa, bagong bagay, hindi ka totoong nagsisi. Ang totoong nagsisisi sa masamang bagay ay napalitan ng bago. Nung pinagsisihan mo ang kasinungalingan, ikaw ay sinungaling. Ikaw ngayon nagsasabi na ng totoo. Kung ikaw ay nagsisisi sa iyong kayabangan, ikaw ngayon ay mapagpakumbaba na. Kung ikaw ay nagsisisi sa iyong masamang bibig na madaling maninira, ikaw ngayon ay nagsasabi na ng mabubuti sa kapwa. Ano mang negatibo na pinagsisisihan, dapat pumaliktad sa maging bago. Yan ang sinasabing pagbabagong isip. Pagtalikod sa dati at pagbabagong isip. Pagsisisi, mabigat na panawagan at pagpapalala. Luluhod tayo sa harapan ng Diyos sa bagong taon. Maring kailangan mag-iisa ka. Maring sulat mo sa notebook mo ang mga kasalanan mo, ang mga gawin mong maestro ang nakaraan. Sa una nating palaala, ang nakaraan ay dapat turuan tayo. Magsisisi tayo. At ginawa nating isa-isa. Isa-isahin din natin. We do not do general confession. Salawarin mo ako, Panginoon, sa lahat ng aking kasalanan. Hindi dapat. Ang kasalanan mo, isa-isa mong ginawa. Isa-isahin mo sila sa harapan ng Diyos. Alalahanin mo. Alalahanin mo ang bawat isang bagay at salaysay mo sa harapan ng Diyos. At ikaw ay patatawarin. Pangpito at katapusan, we should meditate in the Lord and pray as we face the new year. Sa pagharap sa bagong taon, dapat nagbubulay-bulay tayo. At ang pamilya o ang bawat isa, karamihan kasi doon sa grupo, paputok, mga fireworks, mga saya, mga sigawan. Maganda naman yan. Ang hinahanap una ng Diyos ay katahimikan mo. Ang iyong puso na nagbubulay-bulay sa harapan ng Diyos. Na ikaw ay luluhod, na ikaw ay uupo muna, luluhod sa kanyang harapan, kinikilala ang iyong sarili. Magbubulay-bulay at manalangin. Ano ba itong pagbubulay-bulay? What is meditation really? The Christian meditation is really, first of all, considering the ways of God and considering our ways, the ways of man. So kung ikaw nagbubulay-bulay, kailangan ang iyong Diyos sa kanyang mga paraan, sa kanyang katangian, sa kanyang pagka-Diyos.
makikita mo siya. At makikita mo rin ang iyong sarili in relation to it. His ways and my ways. Yan ang sabi sa awit 105, verse 119, verse 5 and 15. Sinabi ni David, ang magbubulay ako sa iyong mga panununtunan at magpapahalaga sa iyong mga paraan. Sa iyong paraan. Matapos ang kanyang paraan, ang aking paraan naman. Ang nagbubulay-bulay, tumitingin sa mga katangian ng Diyos, sa kanyang kabanalan, sa kanyang mga ugali na banal at mataas. At matapos niyan, tumitingin din tayo sa ating mga sarili, sa ating mga daan. Sa Kawikaan 14:8 ito ang sinabi at sa 15, ang karunungan ng matalino ay upang makaunawa sa kanyang pamamaraan. Karunungan ng matalino, makaunawa sa kanyang mga paraan. Marahil lagi nating pinupuri ang ating sarili. Tingin natin kung minsan mabuti ako, good ako, okay ako. Tingnan mo kung totoo ba. Sabi ni Solomon, ang karunungan ng matalino ay upang makaunawa sa kanyang mga paraan. Uy, mayabang pala ko. Uy, masama pala ang bibig ko. Uy, marumi pala ang ganito, ganyan. Maraming bagay na masama na dapat makakilala tayo. Sabi pa ni David, ni Solomon sa Kawikaan 14:15, ang matalino ay tumitingin ng mainam sa kanyang paglakad. Yan. Mainam. Nagbubulay-bulay sa Diyos at sa sarili. Nung si Propeta Isaias ay nagbubulay-bulay sa harap ng Diyos. Nakita niya ang Diyos sa kanyang kaluwalhatian. Nakita niya ang kalinisan, kabanalan ng Diyos. Mamaya nakita rin niya ang kanyang karumihan. I saw the Lord, kanyang kaluwalhatian. Tapos sabi niya, and I saw myself, nakita niya ang kanyang karumihan. Ako ay isang taong marumi ang pananalita. Kita na niya simula ang kanyang bibig at ang kanyang buong pagkatao. Nilinis yan ng Panginoon. Ganon tayo. Sa bagong taon, magbubulay-bulay sa harap niya. Dalhin natin ating sarili. Katapos tayo manalangin. Manalangin tayo. Umarap tayo sa Diyos sa panalangin. Magpupuri tayo. Magpapasalamat sa mga nakaraan. Magpupuri sa buhay na ibinigay. Isusuko ang ating mga sarili. Humingi ng gabay sa Diyos sa taong 2022. Magtiwala sa Diyos. Baka nagtiwala tayo lagi sa sarili. Tiwala. Bigay ang tiwala sa Diyos. Lagi tayong manalangin. Ito ang mga palaala. Ito ang panawagan ng Diyos para sa atin na dapat tayo makinig. Ang Marcos 4:24 nagsasabi, take heed. Dapat marunong kayong makinig sa mga bagay na sinasabi sa inyo. At sa Lucas 8:18, dapat marunong kayong makinig sa mga bagay na inyong naririnig. Ang mga bagay na itinuturo sa atin ng Diyos na tayo nakaupo sa simbahan ay hindi dapat mawala at lilipas. Akala kasi natin na pag tayo pupunta sa simbahan, makinig, ayos na. Hindi. Ang Diyos sa kanyang kalooban, dinala tayong makinig. At sa ating pakikinig, ang kanyang kalooban isagawa ang ating naririnig. We are stewards of the things that God has told us. Di ba ninyo alam? Mayroon tayong tungkulin. Mayroon tayong responsibilidad sa mga bagay ng ating naririnig. At tayo'y hihingan ng Diyos ng ating tinatawag na tugon sa mga bagay na ibinigay sa atin. So, we are to be stewards of what we hear. And during this message, ang Diyos ay nananawagan, nagpaalala sa atin na ang nakaraan
ay dapat pakinggan. Dapat alamin ang kaniyang kalooban. Dapat pangatlo, lalago tayo sa panampalataya at biyaya at pagkakilala kay Kristo. Pangapat, dapat nating tubusin ang panahon at alalahanin na tayo ay panansamantala lamang. Dapat tayong magdisiplina sa ating mga sarili na mas maayos. At dapat magsisisi tayo sa ating mga kasalanan at magkaroon ng takot sa Diyos. Pang-pito, which completes the issue, kailangan natin ng pagbubulay at panalangin sa pagharap sa bagong taon. Ito mga kapatid, ang mensahe sa akin ng Diyos at sa iyo, at nakinig tayo naway ang mga bagay na ito ay maging biyaya para sa iyo sa bagong taon. Ito'y paalaala, ngunit isang panawagan na sa ating lakway na mangyayari. Ito ang ating dala-dala na magdala sa atin sa kapayapaan, biyaya, tagumpay, kasaganaan, at mapayapang bagong taon. Tayo manalangin, purihin ka Ama namin Diyos sa inyong mga salita, sa inyong mensahe, sa inyong palaala at panawagan sa amin. Dalangin namin ang inyong biyaya, biyaya ng lakas, biyaya ng gabay, upang ang mga bagay na ito na inyong itinuro na kami ay may tungkulin na gawin ay isagawa namin. Hindi kami mga taong parang nagsasalamin at nalilimot sa aming mga itsura, sa aming mga kilos at gawa. Tulungan nyo kami na maging mga tao na responsable sa mga bagay na tinuturo nyo sa amin. Samahan nyo kami sa 2022. Pakilos nyo, Panginoon, ang aming mga diwa, ang aming mga pagpasya upang ang taon ng 2022 ay maging mabisa, matagumpay at mabunga, puno ng kasaganaan. Dalangin namin ito sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Salamat mga kapatid. Ulit, isang pinagpala, mabiyaya, mabunga, mapayapang bagong taon. Bye-bye. Salamat.